us remain standing as we honor the Word of God to be preached to us by our brother. Let's welcome Brother Ramil. Thank you, Lord. Pastor Joan. Father, in the name of Jesus, Lord, we appreciate your goodness, Lord. We appreciate you so much, Lord. Blot out our transgressions, Lord, our iniquity before us, Lord. Once again, Lord, teach your people to be pure, Lord, to be pure sa imong tubangan, to be pure in their heart, Lord. Dalayawon ng imong ngalan. And also, Lord, let us, Lord, to understand sa imong pulong, sa imong word, Ginoo, nga mahangpan among nagmensidyan, dalayawon ng imong ngalan. In Jesus' name. In Jesus' name. Magapungko kami sa nila. Brethren, we know nga sa si Christ nagkari sa ining kalibutan, He came sa mga foolish just to compound sa mga wise. No? Nagkari ang Diyos naton sa mga buang-buang, sa mga kulang-kulang, sa mga wala sang ihibalo, agud sa pagpakahuya sang mga maalam. We know nga si Christ nagkari para sa mga masakiton. Diba? Why nagkari si Christ para sa mga maayo? Ang gikadto sang Dios ang mga sternanan, mga masakiton. Na ipakita sang Dios nga siya ang great healer. Ipakita sang Dios nga siya ang great doctor. Ipakita sang Dios nga siya ang great physicians. So that's why sa mga naging kulabos, even sa mga faith, ang Dios ta nagkari sina para sa pagluwas sa aton. So let's open sa aton nga Bible. Let's open from the book of Isaiah, chapter 35, verse 3. Siling ni Isaiah, siling niya, straighten ye the weak hands and confirm the feebleness. Siling niya, pabakura ko no ang mga kamot nga maluya and confirm the feebleness. Magambal sila sang feeble, inabalang tuhod nga wala sang kusog, tuhod nga wala strength pala, tuhod nga daw hindi katindog. So confirm the feebleness, pabakura ang tuhod nga wala sing kusog. So, brethren, namangkot ko na sa inyo, sino diri sa aton ang kamot nga may maluya? Wow, praise the Lord. Si sister lang siya lang niya isa. Sino diri sa aton ang tuhod nga wala sing kusog? Wala. So karon brethren, wala na po dapat gali sang i-encourage sa inyo kay kamutanan, encourage na. 'Di ba? Nagkari si Jesus Christ sa mga discouraged. So, wala na ko sa i-encourage sa inyo kay nga encourage na kamo. Ang dapat nato ni encourage ang mga discouraged. Kita ka naghambal gani si Isaiah, straighten ye the weak hands. Pabakura sila nga may maluya nga kamot. Si sister, isa lang Diyos. Oh. Praise the Lord, palakpakan ta ang Diyos. Palakpakan ta sa mabaskog ang Diyos. And confirm the feebleness. Pabakura ang may maluya nga tuhod. Subot silingon ang tanan gali baskog. So, ang kari ni Christ, ang mga maluya, ang mga masakiton. Praise the Lord. So, silingin sa chapter 4, say to them that are of a purple heart, hambala sila ang may mga mahinadlukon nga tagipasuon. Sila niya, be strong. Hindi ka mo magkakulba. Fear not. Sila niya, behold your God will come with vengeance. Even God a recompense. He will come and save you. Kita ka? Ano bala ang ano? Ang mga weak hands. Ang mga feebleness. Ang mga may purple heart. Amo na yung kari ni Christ niya. Behold, be strong. Fear not. Hindi ka mo makadlok. Kaya ang inyo Diyos, magakari nga may pagtimalos. Tag siya, magaluwa sa inyo. Amen. We know naman nga ang Diyos naton magakari kag magaluwa sa aton. Nabalaan ta na? Say amen. Do ka mga luya sang katawan sang Diyos. So dapat, sa ini nga time, hindi na kinanglan sing ginatawag nga encourage. Ang kinanglan ta, pukawon ka mo sa gihapon. Kinanglan ka mo yung pabugtawon nga, hindi ka mo magsakit patulog-tulog.
Let's be awake out of our sleep. Kapilan na tahambalan, hindi ka mo mapatulog, bugtaw ka mo. Takain nyo sang focus ang inyong mind sa pulong sang Diyos. Takain nyo sang pag-insindi ang inyo pangunahuna sa ginatawag nga pulong sang Diyos. Kaya nga, ano bilang hambal ni Isaiah? Siling na Isaiah, maayo pa kuno ang asno kag ang karniro nga kakilala sila agalon. Sang sa tawo, nga wala kakilala sila agalon. Diba? Amo nang hambal ni Isaiah nga, ang mga tawo, nagkakilala sa Diyos, kaya ginpabayaan lang nila ang Diyos. Ginpawalaan lang nila. So, magkakadto kita sa Isaiah, chapter 1, verse 3. Isaiah chapter 1, verse 3. Okay. Anong ihambal niya? The ox knoweth his owner. Yang baka kakilala ya sa iya tagiya. And the ass, his master's crib. Even ang asno kakilala sa tingog sa iyang agalon. But Israel, that not know my people, that not consider. Kita ka? Ang iyaya katawhan, wala naga-consider sa iya. Siya maayo pa ni gani ang mga asno kag mga baka. Kita ka no balsang Diyos. Siya kung hindi ka mo magdayaw sa akon, tugutan ko ni ang bato nga magadayaw sa akon. Diba? So kabati ka mo sa pulong sang Diyos, sila niya, my people that not consider. Kung lang tawon ta ining ginatawag na consider, kasimple lang ni, pero kung lang tawon ta ni sa pulong sang Diyos, maghambal sila sang consider, ang buot silingon sina, to think carefully. Paminsar kita sang madalom nga magpaminsar. Ano magsiling ka to think carefully? Brother Adrian, siling niya, you are walk circumspectly. Lakat ka nga may paghalong, lakat ka nga may pagtalupangod sa imo sa Diyos. Kaya nga, kabudlay, brethren, kung nagalikat ikaw nga hindi mo kaupod ang Diyos. Diba? Kabudlay maglakat ikaw nga according lang sa imo nga mind, according lang sa imo understanding, according lang sa imo nga heart. Kabudlay sina. So dapat, kung maglakat kita, updon ta ang Diyos sa kabuhi ta. So that's why magsiling consider, reflect deeply. I-replikar mo sa imo kaugalingon sang madalong. So para sini bala, ang mga babaye, before sila maglakat, di bala, dalantaw ka mo sang inyo refleksyon sa espiyo. Hindi ka mo gani para sa mga lalaki paglantaw sang itsura sa espiyo. Ay na, okay na, kuha na tayo. Pero ang mga babae, kadugay. May chikon pang mga kilay, may lantawon pang mga mikgapi. They are refleksyon sa ila kaugalingon, kinapadaluman nila. No, sino sinyo nga naka-experience na ginatawag na nga magwa, hindi pa magwa, bangod kay ginahawa pagid nga pagwapa, ginahawa pagid nga lantaw sa itsura. So that's why kung reflect ita sang aton kaugalingon, i-reflect ta ang pulong sang Dios sa kabuhi ta. Lantawon ta kun nga abala Lord, insakto pa ni ang akon panglakaton sa imo dalanon. Or something nagalakat na ako Lord nga hindi amo. That's why the Lord nagambal, straighten you the weak hands and confirm the feebleness. Kung lang tawon naton, kadako-dako, brethren, sang earth nga ginhulugan sang Diyos sa kay Lucifer. Diba? Kita ka, may ginatawag dito, Garden of Eden. Diba? Nga anong rason, nga si Satanas dito man niya nagkadto sa Garden of Eden. No, may idea ka mo kung anong rason? Nga si Satanas dito nagkadto sa mga gintugas ang Diyos. Nga anong rason? To encourage them sa pag-disobey sang word of God. Gina-discourage ni Satanas ang katawan sang Diyos nga mag-disobey sa iya pulong. So, brethren, halong kita. Chikon nyo, i-reflect nyo sa inyo kaugalingon, base may ara sa aton naga-encourage nga ang katawan sang Diyos magapalayo sa Diyos. Na-check nyo na? Check sa aton kaugalingon, base wala kita kabalo, nga muna lang hambal ni pastor, wala kita kabalo, base may natapakan kita sa pulong sang Diyos. Nga igo pagkari sang Diyos, ang aton tiil magapabilin diri. So that's why, kliron ta ang aton nga pamalagyan, kliron ta ang aton mga dalanon, chikon ta kung nagalakat kita sang matarong, Lord, I walk pala circumspectly sa imo tubangan. Dapat amo hinagani nga ginahambal nila nga dapat kung ano man ang imo himuon sa pulong o sa buhat, do it in the name of Jesus Christ. Kung may mga aksyon kita nga butang nga matsaga naton daw, lain sa aton panulang, consult sa Diyos. Di ba mangkot ang Diyos? Istorya ang Diyos atong kabuhi.
So kita ka, maghambal sa consider, may ginamention pati sa nga, examine closely. Examine yourselves. Approve unto God. Examine mo ang imo ko galingon. Ayhan bala? Okay pa kita ang aton nga ginaagyan sa dalonon sang Dios? Abi mo rin, ang ginatawag nga backsliding, hindi kita maghambal nga kung ari ka tadi, hindi kita backslide. May ari diri nga nagsimba lang, pero ang heart niya backslide sa Diyos. Kapalayo sa Diyos, nga makita na, through worship. Ang iban ka, lutaw-lutaw natin sa worship, ang iban niya katanga lang. So, silingon, ang heart mo, layo sa Diyos. Ano, wala ka nakakonect sa Diyos? So, dapat mintras may time kita, mintras may tion kita, palapit kita kag-worship kita sa Diyos. Na, wala kita kapalo. Ang worship, amo inang pinaka-the best nga himuon sang tao sa bulkos siya nga kabuhi. Kung nagsimba ka di nga wala ka nakaangkon sang worship, nga nagwa ka lang do sa wala lang, do ka angay lang kuno nagkanto ka sa Robinson, nga naglagaw-lagaw ka lang. Oh, kinanglan, kung nagkari kita di, kaya ano bala, magsugata ka na, bater granding ka makanto, masimba. Di kung sa aton pa di ka makanto, ma-worship, kanami sa imo sabat, ma-worship. So, kay ma-worship ka, nag-ano ka bala? Nag-worship ka? Kinanglan naton ang ginatawag ng worship, kinanglan naton niya pangitaon ang Diyos sa aton kabuhi. No? Hindi na niya time nga paimnon lang kita Japon sang milk. Time na niya nga magkaon kita sang strong meat. Time na niya nga pabakuron tang aton pa faith, pabakuron tang aton pagtuo. So kinanglan i-examine ta ang aton kaugalingon. Whether ara pa kita sa Diyos or wala kita sa Diyos. So siling niya, you have pay serious attention. May ara lang gani nga pay attention, arya pay serious attention. Tagaan ta gidya sang madalom nga pagpangita sa Dios nga atensyon gidya. Pangita gidya nga madalom nga pagpangita sa Dios. Di masapwan pa na bala naton subong. Ay ari pag idi sa ginatawag nga consider spiritual focus. Kinanglan ang imong espirituanon na focus mo sa Dios. Ang imo nga pala nanawon, ang imo nga lakat sa Dios, na focus sa Dios. That's why amo nang hambal ni Isaiah, my people that not consider. Pitsara bala? Kung ang Diyos mo, siling niya, ang karniro kag asno kilala sa ila Diyos. Apang ang akong katawhan wala kilala sa Diyos nga, wala sila naga-considerar. Amo na ganina may arab lang nga siya, consider is to consider the most considerable consideration towards other. Di ba la? Kinanglan, kung ka-consider ka sa Diyos, dapat kabalo ka mag-consider sa imo. Brethren, kabalo ka mag-check, kabalo ka maglantaw sang tagsa naton ka mga utod. Kung makita naton ang aton utod nga maluya, hindi na pagtagait chance nga maging maluya sa. Encourage. Kaya nga maluya mo po nang encourage. Pero kung encourage na ka mo, ano pang pulos kung i-encourage ka mo? Di ba? Kung siling ni Kristo, kung siling sa pulong sa Diyos, siling niya, kung i-encourage mo, ang mga encourage, siling niya, you are not a messenger na ginpadala sang Diyos. Yung dapat ay encourage ang mga discourage, ang mga wala-wala. Di kaya sa aton, puros na makita encourage, so kinanglan na natin pabugtawon. No? Kinanglan natin pabugtawon. Kabudlay, brethren, sang nagalakat kita sa pulong sang Diyos, nga inabala ang daw tanan naintindihan tanan. Kapudlay, brethren, nga ang tanan daw nabalaan ta. Kapudlay, ano na, nagalakat ikaw sa imo kaugalingon, sa imo understanding, nga wala ikaw sang humbleness sa imo tagipusoon. Ang ginapangita sang Diyos, ang may humble heart. Ang may pinabuso niya tinagipusoon, ang mga luli. Kita ka, nagkari ang Diyos yan sa mga luli. Hindi sa mga proud, hindi sa mga bugalon. Tangpan nyo na. So palakpakan nato ng Diyos sa ining aga. Daw ka-serious kayo sa aton. Praise the Lord! Hallelujah! So karon siling niya, check the bless there sa ano, chapter 4. Ari gito. Kung gikalimtan mo ang imo Dios, Isaiah chapter 1 verse 4. Siling niya ari. A sinful nation, a people laden with iniquity, a seed of evildoers, children that are corrupters,
They have forsaken the Lord. They have provoked the Holy One of Israel unto anger. They are gone away backward. Insara na bilang ambal na Isaiah sa mga tao nga nagkalipat sa ila Diyos. Insara bala, maayo pa ya ang mga sapat kay kakilala ya sa ila nga agalon. Pero kung ikaw nga tao nga wala kakilala agalon, ginadto ka, you are a sinful nation. Makasasala nga mga katawhan. So magambal a sinful nation, it means refers to a people who have collectively turned away from God. Insara bala? Mga tao nga nagkalipat na sa Diyos. Mga tao nga nadulaan sang ila nga paghigugma sa Diyos. So anong kinanglanda? Renewing sing imo ko galingon. Amo na dapat may ara ka nga ginatawag to nga to think carefully. Lord, buligi ko Ginoo. Do nagalakat na ako nga hindi amo siya mo tubangan. Buligi ko Lord nga matadlong ko ang akon dalanon. Buligi ko Lord nga ma-check ko ang akon nga palananawon siya mo tubangan nga makalakat ako Lord sang imo yang nga kabubuton. Sa imo nga will kag hindi sa akon nga will. Siling niya, they are disobeyed His laws. Itsara bala, kung makasasala ka nga tao, ano ka? Ginadisobey mo ang pulong sang Diyos. Hindi kita makakulbaan sa pag-disobey sang pulong sang Diyos sa kabuhi ta. Kapudlay rin mag-disobey sang pulong sang Diyos. So that's why, kung maglakat ikaw, we should pay serious attention. May ginahambal na nga, we should pay serious. Kinanglan, tatlungon ta ang aton nga mga dalanon. Sili niya, engaged in widespread corruption. Kung sinful nation ka, you are widespread in widespread corruption. Kapudlay sa ginatawag na corruption, kabalo kita. At to, amoral decay. Anong butsilingon sina? Buhi ka pa, ginasunog ka na. Ha? Ang sala nga ginahimo mo, malaot ka istubangan sang Diyos. Ang next sin is ang sinful nation. Consider sa ginatawag nga idolatry. Ano maghambal ka mo idolatry? Debe, mangayo ko sa Sister Tata tanga may meaning baybot kasi ingon sa idolatry. Oo. Ang pag-worship sa another God idolatry. Pero brethren, abi nyo, ang ginatawag bala nga, for example, hindi ka kasimba bangod sa imo kwarta. You are idolatry sa kwarta. Hindi ka kasimba bangod may laktan ka. That's part of idols. Hindi ka kasimba bangod may ginabantayan ka nga sapat. Considered na idolatry. Hindi ka kasimba bangod may ginahulat ka nga imo abyan. Kaya kinanglanon mo ni, you are considered sa ginatawag nga idolatry. So, amo na brethren, nga ang pag-alagad sa Diyos, mambal kita kabugat kung ginatagaan mo sang bardin ang imo ko galingon. Pero kita ka no, ambal ni Christ, come unto me all that who are heavy laden, for my yoke is easy and my burden is light. Kasimple lang yan ang pulong sang Diyos. Kung pasimplihon mo si mo kabuhi. Pasunod-sunod mo lang ni brethren. Hindi man ay paalam-alam, hindi man ay pangasilingan kung nagaano kita, but importante, righteous kaya sa word nga ginadala mo. Righteous ikaw sa pulong sang Diyos. Tadlong ikaw sa tubangan sang Diyos, nagalakat ikaw sa insakto sa tubangan sang Diyos. Siling niya, a sinful nation, a people leading with iniquity. Pinsara bala sina. Magsiling ikaw, people leading with iniquity, but silingon sina, you are deep-seated sin. Ano bala maghambal ikaw deep-seated sin? But silingon, ang sala nagapabilin sa imo. Nga wala ka naghalin-halin mo. Natawag lang kung magpungko ka. Why kasang may mahimo, ara ka lang da. So kung ang sala nga ginahuptan mo ara sa imo, nagapabilin ang sala sa imo, that you are deep-seated sin, crooked behavior. Magsiling ikaw crooked, ano? Wala balang daw gasigsag ang imo nga behavior, wala sang insakto nga pamatasan nga ara sa imo. You are crook sa tubangan sang Diyos. Siling niya, a people leading with iniquity and a seed of evildoers. Magambal sang ginatawag nga seed of evildoers, buot silingon,
refers to a people inherit or perpetuate wickedness. Maghambal rin sang ginatawag nga perpetuate wickedness, bot silingon, to make something continue forever. Bot silingon, ang sala, brethren, ginapapungko mo sa imo nga kaugalingon. Bot silingon na namian, ikaw magkutaw sang sala. You are a perpetuate wickedness acting as a corruption generation. Taka? Kabudlay kung magtalikod ikaw sa Diyos. Ang tanan gitsulat ni Isaiah sa imo. Sino niya? You are corrupters. Ano bala magambal ikaw nga? Children that are corrupters. Magambal sila sa children that are corrupters. Ano sila? It means that a moral decay, spiritual contamination. Ano magambal? Spiritual contamination. Nagapanglaton. Diba? Nagapanglaton. So, rin, amo na, be careful kita sang aton nga ginaupdan. Be careful kita sa mga tawo nga nagahatag sang pagpalayo sang aton nga faith sa Diyos. Mga tawo nga nagapalayo sang aton tinindugan sa Diyos. Nga abi naton something good sa aton natubangan, but mulumuklat ka mo. Lantawan nyo ang pulong sang Diyos. Tanawan yung lantaw ka mo sa pulong sang Diyos, hindi ka mo maglantaw sa tao. Kung may mga kita ka mo nga muna, check sa Word of God. Talupang da ang pulong sang Diyos. Nga, rin, kapudlay maglakat sa ginatawag na sala. Kapuklat, rin nga, a people you are leading an iniquity, and seed of evildoers, and they are corrupters. They have forsaken the Lord, they have provoked the Holy One of Israel. Pinsara bala? Sa amula ng abutang nga pagtalikod mo sa Diyos, ginprovoke mo ang Diyos. They are gone away backward. Ano maghambal sila nga gone away backward? Amo ina, rin ang ginatawag nga pagtalikod sa Diyos. Amo ina ang ginatawag nga backsliding spirit. Sila niya, gone away backward or backsliding, it primarily means spiritual regression. Ano maghambal sang spiritual regression? Spiritual ba lang nga naghinulsol ka? Spiritual nga nag-regret ka? Ay, nano nga nakilala ko pa niman? Nano nga nag-alagad pa ko na di man? So you are gone away backward. Nag-backslide ka. Ang heart mo hindi maayo sa tubangan sang Diyos. Ang panglakaton mo nagmalayo sa tubangan sang Diyos. Turning away from God and forsaking His ways. And reverting to sin. Magsiling ka, reverting. Gina-reverse mo bala? Ginabay, ang maayo nga butang, ginabayluhan mo gid nga makaangkon ikaw sa ginatawag na sala sa imong kabuhi. So, brethren, kabudlay kung mag-alagad kita sa sala. Kabudlay kung ang tao nagapadayon sa sala. Kabudlay nga magalakat kita sang hindi amo sa tubangan sang Diyos. So, amo na sang siling ni Isaiah to, siling niya, straighten ye the weak hands. Pabakura and confirm the feebleness. Say to them that are of a fearful heart. Siling niya, hindi ka maghadlok, fear not. Behold, your God will come with vengeance and recompense. He will come and save you. Di anong himuon ta? Ano ang aton nga himuon sa aton kabuhi, agod nga makatalupangod kita, kag makaangot kita sa Diyos? Kundi paninlo kita. Tadlungon tang tanan nga nagalakat sa aton kabuhi nga hindi amo. Mga higgo nga ginakamkam ta, mga butang nga matyagan ta, nakaangkon kita sang sala sa tubangan sang Diyos. Talikdan tayo. Simple sina. So amoy na, brethren, last nga sa scriptures, Proverbs chapter 3, verse 5. Silingyari yung, trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. Sarap lang, trust, but silingon, ihatag, isalig mo ang tanan sa Diyos, ang bugos mo nga tagipusoon, kag hindi ikaw magsalig sa imo nga, panguna-huna. Kaya nga ako, ang tao nagalakat lang sa iya panguna-huna, kabalo ka mo kung anong padulungan, kalog ang padulungan sa tao.
nga nagalakat lang ikaw si mo panguna-una. That's why ang Biblia wala nagkulang sa pagambal sa aton that we are trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. Chapter 6. In all thy ways, are you? In all thy ways, acknowledge Him and He shall direct thy path. Pitsarabla, magambal in all thy ways. Ang tanan mo nga ways, i-acknowledge mo sa Diyos. But silingon kung ano man ang imo himuon, acknowledge ang Diyos sa kabuhi mo. Diba? Para sini, tanan kita, gusto nga magayuan ang atong kabuhi. Gusto kita mag-iban, gusto magpanglugayaw, gusto ikaw mag-abroad, chika ang Diyos. Lord, plan mo nibla sa kabuhi ko. Lord, will mo nibla sa kabuhi ko. So kung ano Ginoong nagapakamayo, buligi ko. Updi ko Ginoo sa akon nga mga plano, kay Lord, kabalo ko, nga ang akong plano wala-wala ni. Ikaw, Lord, ang nagadala sang tanan sa akong kabuhi. Buligi ako, updi ako. Di ano, ina-acknowledge mo ang Diyos sa kabuhi mo nga, and He shall direct thy paths. Siya magahatag sang maayo nga dalanon sa imo kabuhi. Siya magahawan kung anong agyan mo. Ang Diyos magapanguna, wala ka pagkakanto, ang Diyos magapanguna na. No? Para sa balat, istorya lang na yun, nadugduman niyo si Lulo ni the Joker, si Brother Erneng. Nanamihan ko na sa testimonya. Nga, ano bala, ang iya nga balay, na prinda, galawaro na bridirin sang bangko. Karon, ang iya nga ginhimo, wala sa sang mahimo, why na kwarta mo, pigado na. Pero during sang una, maayo na ilang nga pangabuhi. So ano bala iya ginhimo? Nagluhod siya sa ila kama. Nya Ginoo, buwas Lord, makadto ko sa bangko. Updi ako Ginoo, pangunahi ang akon dalanon. Subong Lord nga ikaw magapanguna dito sa akon, sa wala pa ako kabot sa bangko, ikaw Lord magapanguna na dito sa akon. Paamo lang to luhod, pagkaga, nakadto sa bangko. Pagkadto yun sa bangko, pagsulod yun sa bangko, ginpatawag sa sang manager. Nya, ikaw si Mr. Ernesto Tan, nga yisers niya, kadto di. Pagkadto, ang naglain pang naglibog ang iaulo kay nga, ang manager lain na, hindi na to amo ang maayo nga nakilala ya, lain ang manager. So ginlantaw ang iyang papilis. Pag-check mo na, wala na duro ka mo. Sinyari na lang ang mabulig ko sa imo, pahulmon ta kaliwat, agod nga makarecover ka sang imo nga kakakulangan. Pagkabati sa to sang tigulang, nagluhod kag nagibi. Pitsara bala, wala-wala na. Ang bangko mo, ang balay mo, remataho na. Pero ano bala, bangod sang prayer yung ginimo. Before ki-acknowledge siya, ang Diyos siya kabuhi. Pag-abot siya, ginpadugangan, pagin sa iya nga utang, agod nga maka-recover sa sang iya nga mga kakulangan. So, amo na, brethren, sila niya, in all thy ways, acknowledge Him. Chapter 7. Be not wise in thine own eyes. Fear the Lord and depart from evil. Hindi kita wise ang aton nga mga panulukan, sang aton mga handom, sang aton mga plano, but depart from evil. Palayo kita, agod nga magbalik kita sa Diyos. Amo man lang na, kung gusto ka magbalik sa Diyos, isikway ang tanan nga malaot sa kabuhi mo. Isikway kung ano nga butang nga dala sa imo sang hindi maayo sa tubangan sang Diyos. Chapter 8. It shall be healed to thy navel and marrow to thy bones. Chapter 9. Ari kito. Honor the Lord with thy substance and with the first fruits of all thine increase. Brethren, honor the Lord with thine substance. Ano bala maghambal kamo sinasang ginatawag nga honor? Just like sang honor thy father and thy mother. Honor the Lord with thine substance. Gina-honor niyo bala ang Diyos sang inyong mga pangitanaan? Say amen. Ang nagahatag, amen. Amen. Praise the Lord. Dalayawan ang Diyos. Honor the Lord. I-honor ta ang Diyos sa kabuhi ta. Itrayan ta ang Diyos sa ginatawag nga, honor the Lord with thy substance and with the first fruits of all of thine increase. Kaya ano nga bala sa chapter 10? So shall thy barns be filled with plenty and thy presses shall burst with new wine. If you honor the Lord, sila niya, ang imo bala nga mga sunudlan,
Sudlan niya yasang plinti. Nagasubra-subra, nagaawas-awas. And the presses shall burst out with new wine. Tagaan ka mo sang Diyos ang bag-o nga greener pasture. Tagaan ka mo sang Diyos ang pangitanaan nyo. If you honor the Lord with all thine substance, amo lang nakasimple. Kung i-honor mo ang Diyos sa kabuhi mo, balikan ka man sang Diyos. I-honor mo nga, iya man agana isang Diyos. Pila kitang i-honor ta sa Diyos, aw? Diba? Pila lang kitang i-honor ta sa Diyos. Ano gikadako? Kung mag-honor kita sa Diyos, may makulangan sa aton? May madula bala sa aton? Wala, kundi ginsunod mo ya ang pulong sang Diyos. So, amoy na, brethren, ang ginahambal ko, dapat pasunod-sunod ni sa pulong sang Diyos. So, sa liwat, kung gusto nyo nga pakamayon kita sang Diyos, sundon ta ang pulong sang Diyos. Kung gusto kita makaangkon sang blessing sa kabuhita, sundon ta ang pulong sang Diyos. O kung gusto kita magapabilin lang sin lang Japon sang aton routine, babayad tang pulong sang Diyos eh. So sa gihapon, let's worship the Lord.